Ama namin banal, dakila sa lahat, tunay nga, Father God, sa pagkakataong ito, patuloy kami, Ama, na nagtitipon-tipon, Father God, nagnanais, Father God, Ama, na patuloy na mapakinggan ang tinig mo, Ama. Tunay nga, Father God, ikaw patuloy na kumilos sa lugar na ito, at sa kung saan man ang aming mga kapatid, Father God, tunay nga, Ama, patuloy, Father God, ikaw manguna sa amin, at patuloy, Father God, paranas mo ang iyong proteksyon. Nawa sana sa lingkod mo na ito, Father God, ikaw patuloy, Father God, naman magbigay ng inspirasyon, na walang ibang lalabas sa aking bibig, kundi ang mga salita mo lamang, Father God, ng katotohanan, mga salita mong nais na ipahayag sa bawat isa. At tunay nga, Father God, Ama, take full control, Father God, of my lips, na hindi ako, Father God, na magkukulang, Father God, Ama. Tuya aking dalangin sa pinakamataas na pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ba ay nagagalak na nandito muli sa oras na ito? Amen. Ako po ay tunay nga na nagagalak sapagkat binigyan na naman po muli ako ng pagkakataon upang magpahayag ng salita ng Diyos. At ito po ay isa din talaga sa kagalakan ng bawat isang lingkod ng Diyos. Kasi ang isang lingkod na hindi nagagamit, walang silbi. Kaya, lubos po akong nagpapasalamat sapagkat niloob ng Diyos na gamitin niya muli ang lingkod niya na ito. So, sa ating pong pagsisimula, alam naman po natin na ang ating Diyos, lagi po nating naririnig, our God is love. True? Tama po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Ang ating pong Diyos, ang kanyang pagmamahal, simula sa simula pa lamang, ay pinakita na po niya. Hindi lang po na naipamalas ang kanyang pagmamahal sa John 3:16. But even in the Old Testament, makikita na din po natin ang habag at ang pagmamahal ng Diyos. Sa aklat po ng Genesis, sa chapter 13, verse 13, ang sabi po doon, ito po ay patungkol sa mga tao sa Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Kaya nga, hindi ko na po babasahin, pero let's skip to Genesis 18:20 to 21. Narinig ng Diyos. In Genesis 18:20 to 21, then the Lord said, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. 21, kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. You see po, sa atin pong nabasa, kung loloobin ng Diyos, pwede naman niya nawasakin kaagad ang Sodoma at Gomora. Pero sa verse 21, diba? Aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. They still give them a chance. Alam mo yung ipinadala muna niya ang kanyang mga anghel. Sige, tignan mo. Kung totoo nga ba, kasi ito ang mga sumbong sa akin. In Genesis, dun po pababa po doon, Genesis 18:23 to 33, pababa po doon, ito po ay kung paano nakipag-negotiate si Abraham. Kasi, kilala po niya ang Diyos. Kaya nga po, basahin po muna natin. Ito yung sa 23 lang po muna. Pababa. Itinanong ni Abraham, lilipudin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? 24. Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon?
Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurudurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Kilala po ni Abraham ang kanyang Diyos na sinasampalatayahan. Kilala po niya, kaya nga niya sinabi na hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Diba? Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At totoo naman po iyon. Ang ating Diyos po ay makatarungan. Kung si Abraham nga, nasasabi niya iyon, na hindi paparusahan, pareho na magdurusa ang masama at mabuti. Sa tingin po ba natin hindi naisip yun ng Diyos mismo? He is the righteous one. Sino ba ang mas righteous sa kanilang dalawa ni Abraham? God is the righteous. Above everyone, everything. Kaya nga, knowing God, dito tayo nagkakaroon ng kumpiyansa. The more we know God, the more we have that confidence in Him. So, sa huli-huli, hanggang sa 33, diba? Nung una, 50 pa lang. Paano pag merong 50 na makatarungan naman, wawasakin nyo pa din po ba? Hanggang sa umabot ng 10, paano pag merong 10 na lang, wawasakin nyo po ba? Pero ang sagot ng Diyos, hindi niya gagawin iyon. Alang-alang na lang sa 10. Kaso, hindi umabot sa 10 ang makatarungan doon sa Sodom at Gomorrah. Pero kung babasahin niyo po, the whole, kasi masyado po siyang mahaba, Genesis, hanggang po doon sa kay Lot, no? Ano pong ginawa ni Lot? Di ba nagpadala ang Diyos ng dalawang lalaki, His angels. Tapos, ito po sila, pinapasok ni Lot sa kanyang bahay. At ang mga tao doon, gusto nila na makipagsiping sa mga iyon. Grabe talaga. Mapamatanda, mapabata, mapalalaki, mapababae. Kaya grabe, ang kasalanan talaga ng Sodom at Gomorrah, hindi mo na talaga maisip kung gaano kalala. Pero ang ginawa ni Lot, sige, ibibigay niya ang kanyang dalawang anak na babae. Sila na lang. Di ba? Kaya nga, sa Genesis 19, 15-16, dito ipinakita ng Diyos ang habag niya kay Lot at sa pamilya niya. No? Genesis 19, 15-16. Magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak, nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. 16. Nag-atubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalad-karin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Nag-hesitate pa siya. Kasi syempre, kapag aalis sila doon, may iwan siya. Pero anong ginawa ng Diyos? Sa habag ng Diyos, halos kalad-karin na sila para umalis doon. Kasi syempre, hindi niya hahayaan na pati sila madamay. When they destroyed the city of Sodom and Gomorrah. Diba? Kahit sa sitwasyon po na iyon, makikita po natin na inaalala pa din ng Diyos kung sino yung mga tao na makatarungan. Hindi niya idadamay. Kaya, maging ganun na din sa account po ni Noah sa Genesis 6 verse 5, no? Nakita ng Diyos how wicked
the human race has become na kahit yung mga nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lang ang palaging nitong isip. Palaging nasa isip nito. Diba? Even the thoughts, masasama na. Pero sa verse 8, Noah, no, found favor in the eyes of the Lord. Sa 9, ito po ay ang account ng family ni Noah. Noah is a righteous man. No? Blameless among the people sa kanyang henerasyon. Siya po ay naglakad, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe ng kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. That's why, when the great flood came, dito po, before that, inutusan niya si Noe na gumawa ng arko. Alam natin the story of this. Kasi maging sa mga bata, ay sinasabi na ito, ikinukwento na ito. Diba nga? Because the earth, sa 11, because the earth was corrupt, full of violence in God's sight. Kaya sinabihan niya si Noe na He will put an end to all people. Yung maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Sa 12 po. Ito ang kalagay nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. 13. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya nga po, di ba? Yung tao, yung pamilya po ni Noe, kasi siya lang ang nakitaan ng Diyos who is righteous, blameless ng henerasyon niya, kasama ng kanyang pamilya, they are spared by God. At nung sinabi ng Diyos na ito ang gawin mo, ano pong ginawa ni Noe? He obeyed everything, lahat that God commanded, lahat na isinugo sa kanya o sinabi sa kanya ng Diyos, iniutos sa kanya ng Diyos. Without second thought. Because no one knows God. Ang estado po ng isang tao, lalong-lalo na isang Kristiyano, nakilala ang Diyos. Diba? Like I said before. Hindi po mahirap na sumunod kapag kilala po natin ang Diyos. Na even though itong sitwasyon na ito, hindi ko maintindihan. Hindi man po natin alam kung bakit na pinapagawa sa atin ng mga ito, but because we know God, we obey. Kasi alam natin hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga nasa Kanya. At makikita po natin from the Old Testament up to the New Testament how faithful God is. Kaya nga, di ba? Anong mga tanong ng tao ngayon? Bakit kasi? Diba? Pag makikita mo sa news, ganito, may mga patayan, may mga digmaan, lahat na lang, mga kasamaan. May maririnig po tayo, bakit kasi? Hindi na lang. Patayin ng Diyos lahat ng mga masasamang tao. Kunin na niya lahat. Pero sino po ba sa atin, dito sa mundong ito, ang hindi masama? Sino po ba sa mundong ito ang walang kasalanan? Sigurado po ba tayo if ever God do that, hindi po tayo masasama doon?
Sa panahon po ni Moses, binigay po ng Diyos ang kanyang kautusan. And this law was given because God loves us. Paano? Di ba nakikita natin kung paano namumuhay ang mga tao before the law? Pero paano nga naman malalaman na mali ang mga ginagawa kung wala tayong pinagbabatayan o wala tayong tinitignan? Wala man lang batas na sinusunod, walang standard na sinusunod. And so, God gave the law. Ito ang mga dapat niyong gawin. Ito ang mga hindi dapat niyong gawin. Pero, what does the law give us? Dahil po sa kautusan, because of the law, we are aware of our sin. We are aware na tayo ay makasalanan. Tayo ay punong-puno ng kasalanan. And the law makes us confess na we are sinners. Kaya nga, ang gawa ng dyablo, paulit-ulit, na, alam mo yung binabalik niya ang kasalanan mo. Kaya nga, ang gusto kasi niya to separate us from God. Kasi paano naman kasi tayo makakalapit sa Diyos kung tayo ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng karumihan, but God is holy. How come? Paano? Diba? Kaya nga, grabe, despair. Because sa kautusan, wala po doon ang salvation. At ito, tinatanggal niya ang ating kagalakan. Paano ka pa magagalak kung alam mo, kung alam po natin na itong mga gawain natin ay hindi kinalulugdan ng Diyos, at alam po ba natin kung anong ginagawa o kung anong gagawin ng Diyos sa mga taong makasalanan, sa mga taong hindi o wala sa Kanya? Diba? Sa Isaiah 66, verse 24. And they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me. The worms that eat them will not die. The fire that burns them will not be loathsome to all mankind. Isaiah 66:24. Kasi po sa Romans 3:23, di ba? Ang sabi doon, all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat tayong makasalanan. Kaya nga, there is only despair. Talaga, sa law. Walang way, walang daan para tayo ay masalba. Sa law. Okay? Pwede ka na maging mabait, pwede ka na maging espiritual, pwede ka maging mapagmahal. But you cannot be saved in the law. Kasi, lahat ng yun, all our efforts, wala po yun sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos. It will not save us. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay. Ngayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiya-hiya sa buong sangkatauhan. Naghimagsik laban sa akin. Who rebelled against me. Hindi naman po ako rebelde. But don't you know, that when you sin, you're already rebelling against God. Why? Sa Exodus po, 20, 1 to 11, nandito po,
Basahin po natin. And God spoke all these words. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga alipin, lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 11. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat na nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ito po hanggang 11. This is for God. Kaya nga kapag hindi po natin sinunod ang mga ito, we are sinning. Hindi po sa ibang tao, but we are sinning towards God, against God. Ang pababa po nito, these are evil deeds towards others, sa kapwa po natin. Kaya nga, ang kasalanan ay napakaseryoso. Kasi ito ay sa Diyos mo ginagawa. Sa Diyos ka nagkakasala. Ito po hanggang 17, no? Exodus 20 hanggang 17. Ito po ay na-summarize sa Matthew 22, 39 to 40, which is, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbors like how you love yourself. Kasi, syempre, kapag minamahal po natin ng Diyos, totoo, minamahal natin ng Diyos at hindi lang hanggang sa ating mga bibig, then, like I've said, obeying this command, hindi po ito mabigat po para sa atin, kundi ito po ay kagalakan natin sa ating pagsunod. Naalala ko po dati, kasi nung nagsisimula po ako, binigyan po ako ni Pastor Grace ng, I think yung sa Berea na mga parang rules nila sa ang dami. Tapos meron pa doon na if ever na masuway, hindi mo masunod yan, meron pang mga parang penalties ganun. Ay, hindi penalty, yung parang na ito, hindi ka muna tutugtog, or if ever na kasama ka sa music team, hindi ka muna. Tapos nakita yun ng mga kaklase ko, nasabi nila, ang stricto naman, ang daming bawal. Pero, yun yung kaisipan ng mga tao na kapag nasa Diyos ka, ang daming bawal. Kasi, bawal ka na pumarty-party, makipag-inuman, alangan naman.
Bawal ka na makinig ng mga music na grabe, napaka-worldly. Sinong Kristiyano ang nakikita po natin na gano'n? Kasi pag gano'n pa din po ang ating mga ginagawa, then, talaga, pinapahiya natin ang pangalang Jesus na taglay-taglay po natin. Songs that glorifies God, yun. Dapat. Songs na gina-justify ang ating emosyon, paano po iyon? Pag may emosyon pa naman ng tao, ang dami-dami nating nagagawa, nasasabi, na sa bandang huli, ay, kaya nga, no? Pero, actually, true freedom is in obedience to God. Why? Kasi kapag sinusunod po natin the command of God, we are free of guilt. We are free of shamefulness. Kasi, alam mo yung, you have that confidence. Bakit? Kasi, hindi naman, alam mo yung, for example, eto, sinabihan ka ng mama mo, nasaan yung pagkain dito? Bakit wala na? Alam mo na hindi ikaw ang kumain nun. You have that confidence na magsabi na hindi ako yan. Pero, kapag ikaw yun, ang dami mo, ay hindi ako yun, nandun ako. Napaka-defensive, ang daming sasabihin. Diba? But, kahit hindi ako yan, kahit yun ang sabihin mo, wala kang, kasi, alam mo sa sarili mo, hindi mo ginawa yan. Imagine, kung ngayong araw, maya-maya, ngayon, di natin alam, dumating ang ating Panginoong Jesus, because we don't know. Are we confident enough na humarap sa Kanya? Are we confident enough na masasama tayo sa mga masasalba, mga kasama niya, at hindi maitatapon? Treat every day. No, today is a gift. Kaya nga siya tinatawag na present. Because today, you have that chance. So treat every day like it is your last. At yun din po ang talagang pinapanalangin ko din na every time na ako'y pagamitin, like it is my last. If it is your last preaching, what will you say? What will you do? Sarili mo pa din kaisipan, ipapahayag mo to glorify yourself? No. Diba? Especially when we experience the salvation, the mercy, and the love of God. God holds the highest authority. And those who does not obey His words are challenging His authority. Diba nga ang lahat ng tumataliwas sa batas, kinakalaban ang mga nasa otoridad. Sila po ay tinutugis. Sila po ay kinukulong. Sila po, kung hindi man, mga rebelde. Anong ginagawa ng rebelde? Nagtatago. Because they know what will happen to them if they are caught. Actually po, ang imperno, hell is not originally for us. So Matthew 25:41, ang sabi po doon, "Then He will say to those on His left, 'Depart from me,
You who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. It was prepared for the devil and his angels. Kaya nga, itong kasinungalingan na sinasabi na ang dyablo, si Satanas, ang may-ari ng impyerno, siya ang namumuno doon. It's not true. Kasi maging siya at ang mga anghel na kasama niya na inaibagsak, they will also suffer. Hindi po totoo may party-party doon sa impyerno. Kasi yun po ang naririnig ko. And yun din naman ang nasa isipan ko dati na ako'y nasa mundo pa. Sabi nga nila, okay lang, mapunta ng impyerno, at least doon, mag-party-party na lang kami. Kasi, ito tolerate nga daw lahat. Pwede daw na mag-inuman na lang doon, lahat na ng mga gusto mong gawin, okay lang. Kasi pag nasa Diyos ka daw, bawal yun. Big lie. The eternal fire is prepared for the devil and his angels. They do not own hell. Ang Diyos pa din po ang may otoridad doon. Kasi siya lang naman ang creator. Wala nang iba. So 46, it is called the eternal punishment. Punishment. Kaya wala pong saya-saya sa impyerno. Kaya nga, anong sinabi ng Matthew 10:28? Be afraid of the one who can destroy both body and soul in hell. And who can do that? Hindi po ang dyablo, hindi ang Satanas. Pero karamihan po, lalo-lalo na nung tayo po ay hindi pa natin alam ang katotohanan, doon tayo natatakot sa kanila. But if you are in God, you're protected by God. Di na nga po dapat natin yan sila katakutan eh. Ang dapat po talaga natin katakutan ng Diyos. Why? God is the Almighty God. God is God. Sino ang hihigit pa sa Kanya? Imagine, kalabanin mo ang sa isang bansa, imagine, kalabanin mo, sino ba ang pinaka-may ma-autoridad dito? Presidente. Ikaw na ordinaryong mamamayan, kalabanin mo ang presidente, tignan ko kung mag-stay ka pa ng ilang segundo. Baka patumba ka na. And we have yung lakas ng loob to go against His authority. Talagang nakakaawa po ang tao. Ang Diyos po, alam po natin, He does not take sin lightly. Kaya nga, tayo din dapat, we should not take sin lightly. I heard someone I know, sabi niya, okay lang, mamaya, humingi ka na lang ng tawad. Ganoon kadali. Alam mo yung, okay lang, nagawin mo yan. Tapos mamaya, humingi ka na lang ng tawad sa Diyos. And then after that, gawin mo ulit. Tapos humingi ka na lang ulit ng tawad. Hindi po ganun. True repentance should have a change. You repented, we repented because we know na meron tayong nagawang mali. At alam natin na itong pagkakamali na ito, merong consequences. That's why we ask for forgiveness. Patawarin tayo. No matter the reason, sin is sin. Ito po nakakalungkot. Suicide
Madami po ang nagsusuicide ngayon. At ang karamihan, nagsasabi, mapupunta pa din sila ng langit. Bakit sakit po para sa akin na marinig ng ganoon? Because I myself been there. Depression, suicide, at times, I've been there. Sino po ang may-ari ng ating buhay? Ang Diyos. Wala po tayong karapatan na kunin ang ating sariling buhay. Because it is not ours. Tapos sasabihin, okay lang, mahabagin ang Diyos. Mahabagin ang Diyos, yes. Pero ang mga wala sa Kanya, walang totoong pananampalataya sa Kanya, they are dead in the sight of God. Patay. Wala po siyang pakialam sa mga taong iyon. They consider them dead kahit na buhay pa. Our status really is pitiful sa law. No? Kasi isipin natin, punong-puno tayo ng kasalanan, mapupunta tayo to the eternal punishment, the unquenchable fire. Na kahit ang mga uod hindi namamatay. Suffering in this earth or eternal suffering. Choose. Choose your own suffering. Sa exposition po natin, sa Ephesians 2, 1-5, buo muna. As for you, you are dead. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga tao, ayaw pasakop sa Diyos. 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. True. Totoo naman po talaga. Nung tayo po ay wala pa sa totoong pananampalataya at hindi po natin kilala ang Diyos, isa din naman tayo sa mga kinapuputan niya. Nagre-rebelde sa Kanya. Sinusuway siya. Five po. Tayo binuhay niya, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Like I said, in the law, there is no salvation. But God perfected the law through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, who also shows the righteousness of God. He was tempted in every way, kagaya po natin. Pero hindi po siya nagkasala. At winasak po niya ang gawa ng kaaway. He destroyed the work of the enemy. He breaks the power of the devil. The devil holds the power of death. Papaano? Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay.
He bore our sins. Lahat po ng mga kasalanan natin, inako niya. At dahil sa kanyang dugo, only by His precious blood we are cleansed. Only by His precious blood we became righteous through our faith. Through our faith. Sa 6 po to 10, basahin na po natin ang isahan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Our salvation is in Jesus Christ alone. Ito po ay gift. Ito po ay only by grace. Hindi po ito dahil sa ating sariling effort, dahil sa ating self-righteousness na wala akong ginawang masama. Lahat ng oras ko, lahat ng pagod ko, binigay ko na sa Diyos, nagsilbi ako sa simbahan, lahat na ginawa ko. No! That will not save you. That will not save us. Only by Jesus. Only by His blood we are cleansed. Only by what He did on the cross we are saved. Not by our own. Kaya nga wala tayong pwedeng may pagmalaki na lahat ng pera ko, ang dami-dami kong perang inubos, binigay ko na sa church. Imposible namang hindi pa ako maligtas niyan. Buong araw, Monday hanggang Sunday, nasa church ako naglilingkod. Nagpapahayag. Hindi naman ako gumagawa ng mga kung ano-ano. Napakamabuti kong tao. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Kasi maging ang buhay natin, ang oras natin, this very moment, this is not ours. Wala pong sa atin. Lahat sa Diyos. Kaya anong maipagmamalaki po natin? Wala. Kasi lahat ng meron tayo sa Kanya. At itong napakagandang regalo na ito, the gift of salvation in Jesus Christ alone, we can only receive it when we believe and receive Him. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Juan. John 5:24. Very truly, I tell you, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sumasampalataya sa nagsugo sa Kanya. And also, very famous
famous verse, John 3:16. No? For God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pero, verse hanggang 18. Whoever does not believe stands condemned. Hindi nahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisang anak ng Diyos. Paano po natin mararanasan the gift of salvation, even signs and wonders, even healing, kung hindi po natin pinaniniwalaan ang anak ng Diyos, Jesus? If we doubt, kakulangan po yun ang pananampalataya. Every time that we doubt, nagkukulang po tayo sa pananampalataya. Why? If we really know God, we will never doubt. Because we know the qualities of God. We know God. Only sa kamatayan ng kanyang nag-iisang anak. In place for us, kasi dapat tayo yun eh. The wage of sin is death. Eh tayo naman yung makasalanan. Tayo dapat yun. Ang ating Panginoong Jesus, wala po siyang kasalanan. But He died on the cross in place for us. In order for us, na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos sasabihin, di ko naman hiningi yun. Di ko naman siya sinabihan, kunin niya ang kasalanan ko, siya namamatay doon. Naririnig ko po iyan. Nakakaawa. Pero yun yung wonderful part. Kasi, hindi pa man natin hinihingi. Binibigay na po sa atin. No? That gift. Ang Diyos po hindi namimilit. Kunin mo o hindi, nasa sayo po yun. Nasa sa atin po iyon. The gift of salvation, nasa iyo yun. Kung kukunin mo o hindi. Because we have free will. At nire-respeto po ng Diyos iyon. Kaya nga pinagkaloob niya. The more po we know God, the more we mirror Him. Sinasalamin natin siya. Kasi, we know God loves us. And we experience His love. Kaya nga tayo din, natututo din tayong magmahal sa iba. Not the love na alam natin sa mundong ito, but when we truly experience the love of God, alam niyo po, ito ang bukang bibig ko dati pa, nung nalaman ko ang katotohanan, and I thank God, kasi niloob niya to reveal Himself. The love of God, hindi po ako magsasawang sabihin ito, cannot compare to whatever the world can offer. I can boldly say that because I experienced it. Ang Diyos po natin ay mahabagin. At tayo din ay kinahabagan niya. Kaya tayo din natututo din kahabagan ng ibang mga kaluluwa. Truly. Kasi, isipin po natin ang kalagayan nila. Di ba, doon din naman ang kalagayan natin dati. Pero tayo minahal at kinahabagan lang din. At kung hindi po natin naranasan yun, wala po tayo dito. Hindi po natin mararanasan din
The joy in God's presence. Kaya nga, we should have that heart that loves and cares for the soul. Kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, yun ang precious, hindi ang ibang mga bagay. He forgave us. Pinatawad niya tayo. Ang tindi ng kasalanan natin. Kaya nga, ang kabayaran nun, kamatayan. Pero pinatawad niya tayo. Then who are we to not forgive? Napaka-ipokrito po natin pag ganun. Very selfish. Kung puro tayo, ako lang. Ako lang ang dapat mahalin, ako lang dapat kahabagan, ako lang dapat patawarin. Ako lang dapat masasalba. Makipagbukas po kayo sa 1 John chapter 2 4-6. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Sino man sa 4 po muna, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, malalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Madami po. Many know about God, but does not know Him. Alam lang po na merong Diyos. Pero hindi talaga kilala ang Diyos. Kaya nga, merong kaisipan na, alam mo yung mga tao gumagawa na ng sariling Diyos. We must know the one true God. Ang alam lang po ng mga tao, God is love. God is merciful. Hanggang dun lang. Kaya nga, kahit mamatay ka na makasalanan, okay lang. Mahal ka ng Diyos. Maawa siya sa iyo. Mapupunta ka pa din ng langit. Kahit tayo'y namuhay, nataliwas sa kalooban niya, tapos namatay tayo, okay lang. Mahabagin ng Diyos. Mahal ka niya. Tatanggapin ka niya. Very wrong. We must know God, truly know God, and experience Him para po hindi po tayo gumawa ng ating mga sariling Diyos, own version of God. Because when we truly know Him, we know na ang kanyang pagmamahal hindi lang puro sige, sige. But God also shows His love through discipline. Ang sino mang nagsasabing, kilala ko siya, I know Him, pero hindi sumusunod sa Kanya, wala po sa Kanyang katotohanan, at siya po ay sinungaling. Because if we really know Him,
We will do His command. Kung nga naalala niyo po ang una natin na binasa kanina, kay Noah and Abraham and Lot. Bakit sa buhay ni Abraham, napakadali lang sa kanya pag sinabi ng Diyos, ialay mo sa akin ang anak mo? Kung tayo po iyon, kaya po ba natin? Kaisa-isang anak mo, ibigay mo? Ialay mo sa Diyos? Lalong-lalo na, pag mahal na mahal mo, kaya po ba? Anak mo yun eh. But Abraham obeyed. Si Noah, nung sinabihan siya, gumawa ka ng arko. Sumunod siya. He do everything that God commanded. Wala nang pake kung anong sasabihin ng tao. Because they know God. That's why they have the confidence to obey. Kasi ang Diyos, alam niya ang lahat. Alam niya ang mangyayari. Alam niya kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Kaya when He command, there is a reason for it. Hindi po siya nagbibigay ng mga bagay na wag mong gagawin. O magsasabi siya na wag mo itong gagawin nang wala lang, trip-trip niya lang. No! Lahat po yun ay merong pong rason. Full obedience. Full obedience when we know God. When we truly know Him. Hindi na po mabigat. Full, ibig sabihin, walang pag-aalinlangan, walang katanungan. Pag sinabi niyang ganito, oo. Okay, gagawin ko. Have peace and confidence in His Word. We will have peace and confidence in His Word. In obeying. Sino po ba ang lingkod ng Diyos na pinabayaan ng Diyos? Even from the Old Testament. Kaya nga, pag sinabi niya, forgive, I will avenge, then it is for us to forgive. Bahala na ang Diyos na magbalik kung ano man ang ginawa nila, kung ano man ang sinabi nila. But it is for us to forgive. Kaya ano po ang humahad lang sa atin? What's stopping us? Para sumunod sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. Full obedience. Ano po bang mairarason pa natin? Wala. Okay, sige, rason mo. Wala po kasi. May trabaho kasi ako ng ganito. Hindi ko po magagawa yan. Okay, sige. Tapos maya-maya, na-aksidente ka. Wala ka ng oras para mag-repent. Hindi po ako makakapunta. Sinugo ka, puntahan mo ito. Kailangan niya na mapahayagan ngayon. Hindi ka nakapunta, busy po ako, meron po akong inaalagaan. Tapos namatay na yung taong yun na dapat napapahayagan mo, imbis na malaman niya katotohanan, imbis na mapapahayagan pa siya, wala na. No chance. And we will be accountable for that. Ezekiel 3:18. Last verse ko na po ito. When I say, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala
upang sila'y makapagsisi. Ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. 19. Subalit, kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Hindi naman po sa atin na kailangang maniwala ang tao. Our job is to preach the word, to teach the word, sabihin ang katotohanan, sabihin about Jesus, speak of what He did, speak of the salvation. Hindi na po sa atin kung maniniwala sila o hindi. Ang Diyos na po ang kikilos doon. Our only job is to do what He commands. Be a witness. Preach the word. Preach the gospel. Teach. Cast out demons. Lay hands. Heal the sick. Not by our own. Dahil makapangyarihan tayo, no. But only by the name Jesus. Kaya nga wala, kahit ano pa man na meron po tayo, hindi po natin talaga pwedeng ipagmayabang na siya pinanalangin ko. Kaya siya gumaling. Siya kasi, in-invite ko sa church, kaya siya nagbago. Hindi po. It is God who works. We are only a vessel. At yun po ang pagkagamit o kung paano po tayo gagamitin. We have a purpose. Wala naman pong nilikha ang Diyos ng walang purpose. Even the smallest, tiniest na nandito, they have their purpose. Kaya po sa pagkakataon nito, sama-sama po tayo na manalangin. Panalangin po natin na tunay nga patuloy natin na maranasan ang pagmamahal at habag ng Diyos hanggang sa ating huling hininga. That He will continuously sustain us. Na tumingin na din po tayo ng tawad sa lahat ng mga pagkakataon na tayo tumataliwas sa kalooban niya. Lahat ng mga pagkakataon na tayo nagkukulang sa pananampalataya. Let us go in the name of Jesus 3 times and let us pray. Jesus, Jesus, Jesus. Ama naming banal at dakila sa lahat, Father God, tunay na Ama, patuloy kami na nagpapasalamat, Father God, sa iyong mga salita hinahayag sa umaga nito. Ama, maraming salamat sapagkat tunay nga, Father God, hindi mo kami pinapabayaan at tunay nga na hindi mo kami patuloy, Father God, na hinahayaan na manatili sa kasalanan. Bagkus tunay nga na kami iyong kinakabagan, Father God. Maraming salamat sa panandugo ng aming Panginoong Jesus, Father God, na tunay nga na nagpapalinis sa amin. Father God, maraming salamat, Father God, sa iyong habag at pagmamahal na pinaranas mo, Father God, sa bawat isa. Ang mga tunay nga, Father God, patawarin mo kami sa lahat, Father God, ng mga pagkukulang namin sa pananampalataya, lahat ng mga pagkakataon na kami nagmamayabang sa harapan mo, lahat ng mga pagkakataon, Father God, na tunay nga na tumataliwas kami sa kalooban mo. Patawarin mo po nawa kami, Father God, Ama. Sa bawat pagkakataon, Father God, na naging lapastangan man kami, Father God. Sa bawat pagkakataon naman naming banal na kami, Father God. Tunay nga, Father God. Jesus, Ama, na hindi kami, Father God, nagkukulang kami, Father God, ang mga sa pagmamahal din sa iba pang mga kaluluwa. Ang mga mas inuuna pa namin ang aming mga sariling kalooban, aming mga sariling emosyon. Father God, patawarin mo kami, Father God. For all the self-righteousness, all the hypocrisy in us. Father God, forgive us. Ama, tunay nga, Father God, may you continuously, Father God, sustain us, Ama. Patuloy mo po na ay paranas sa bawat isa, Father God, ang iyong habag at pagmamahal. Father God, at tunay nga, Ama, patuloy din na makita din naman, Father God, sa aming buhay, sa aming mga sarili, Father God, Ama,
ang patuloy, Father God, naman ang pagbabago, patuloy na pagkilos mo, Father God, sa buhay namin. At tunay nga, Father God, walang ibang maitataas, mapapapurihan at mapaparangalan, Father God, maging sa aming buhay o sa iglesyang ito, kundi ang pangalang Jesus lamang. Ito ay aming dalangin sa pinakamataas na pangalan. Ang pangalang may otoridad sa lahat. Ang pangalang Jesus. Amen and amen.